Magandang araw, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jeril Orgasan mula sa Elevate Exalt Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Maraming salamat po sa inyo pong mensahe kanina. Handa na po ba kayo? Pipilitin natin. Okay po. Para po sa ating unang katanungan, tuwing Semana Santa po, okay lang ba ang magdiwang ng mga ritual, penitensya o prosesyon? Ano ang tamang pananaw sa mga ritual na ito? Ayan. Alam mo, sa buhay, itong mga ritual na to, maganda sana kung nagpapaalala lang siya ng ginawa ni Jesus. Pero problema kung iniisip natin sa paggawa nito at pagdiriwang na gawin ito, at yun ang magtutubos sa ating kasalanan, then binaliwala natin ginawa ni Jesus sa krus. Kasi si Jesus lang ang tanging sagot sa ating problema, hindi yung ating gagawin na ritual. Kaya nga, yung pagdiriwang na yan, kung yan ay magdudulot sa atin ng paglalapit kay Jesus, walang problema. Pero kung yun ay nagiging daan kung saan tinatabi natin si Jesus at doon tayo nakafocus sa ginagawa nating ritual, ay nawala na yung saysay at nakalimutan natin totoong pinakadahilan ng ating pagdiriwang na si Jesus ang ating tagapagligtas. Yes, maraming salamat po. At para naman po sa ating ikalawang katanungan, minahal ni Jesus si Judas kahit alam niyang ipagkakanulo siya nito sa huli. Ano po ang inyong mapapayo sa mga nakikinig sa atin ngayon na alam nilang mahal sila at tinatawag sila ng Diyos, ngunit nire-reject po nila at hindi pa sila handang tanggapin si Jesus sa kanilang buhay? Ayan. Maraming dahilan ng tao kung bakit tinatanggihan nila si Jesus. Ang isa ay iniisip nila na hindi pa sila ready. Naisip nila parang bakit hindi ko pa kaya isuko itong mga bagay na ito pag lumapit ako kay Jesus, parang hindi pa ako at parang kailangan ko na muna tanggalin ito lahat. Ang totoo niyan, kaya nga lagi kong binibiro ito, ikaw ba'y naliligo bago maligo? No? Walang taong naliligo bago maligo. Ibig sabihin, lumalapit ka kay Jesus hindi dahil malinis ka na. Lumalapit ka dahil alam mo yung karumihan mo at kailangan mo si Jesus. Okay? Ibang tao naman ayaw lumapit kasi parang hindi sila naniniwala na sapat na yung ginawa ni Jesus. Isip nila na kailangan kong dagdagan yung ginawa ni Jesus. Ang totoo niyan, sabi ni Lord, wala ka na maidadagdag pa. Dahil bayad na niya lahat eh. Ang kailangan mo na lang, manumbalik ka sa Kanya at aminin na siya yung hari, na siya ang dapat mong sundin, na siya na yung dapat mong itanghal, bigyan ng kalwalatian. Ang problema, ang tao, pilit pa rin nilang pinapatudayan na sila pa rin ang nasusunod. Na parang, I will come to God with my own terms, not with His term. Pero sa Panginoon Diyos baliktad, you must come to me in my terms, not yours. Kasi ako ang Diyos. Maraming salamat po. At para naman po sa ating huling katanungan, Pastor, kadalasan po ginagamit na halimbawa yung kriminal na katabi ni Jesus sa cross tuwing nararamdaman natin na hindi sapat yung mabuting gawain natin para makapunta sa langit. At sinasabi po natin na kailangan natin maniwala kay Jesus at hindi sa sarili nating kakayanan. Ngunit paano kung gagamitin ito bilang palusot na maging masamang tao at magkaroon ng pag-iisip na pwede pa naman akong humabol sa huli ng buhay ko, total, papatawarin naman din ako. Ayan, naalala mo sabi sa Hebreo that if you sin, yung parang you have decided to willingly disobey God. Alam kong wala kang paggalang talaga sa Panginoong Jesus. Ang problema, walang nakakatiyak kung hanggang kailan ka eh. No? Katulad nun, mabuti na lang yung kriminal, nandun pa siya, buhay pa siya. At na-acknowledge niya si Jesus, yung hari, na may kaharian si Jesus. So kung siya may bibigyan ng pagkakataon na makawala, palagay ko, susundin niya si Jesus eh. Kasi nirecognize siyang hari. Pero kung ito'y gagawin nating palusot para magpatuloy sa kasalanan, din hindi natin naiintindihan yung grace ng Diyos. Kaya sabi sa Titus, the very same grace that saved us is the very same grace that gives us the power to say no to ungodliness. Kaya nga kung alam mo na makakasama mo si Jesus sa eternity, ba't ka gagawa ng bagay na hindi makakalugod sa Kanya? Kaya nga, by the grace of Jesus, dahil siya mismo yung parang personification ng grace, siya mismo nagbibigay sa atin ng kapangyarihan to say no. Kaya nga, ang Christianity, I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Do you think Jesus wants to sin? Obviously not. Kasi gusto niya mag-glorify si Jesus and He's a holy God. Kaya sabi niya, and the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kaya sa buhay, maraming tao, they act
No, they treat God, of course, with gratitude. Pero minsan mag-level up na tayo. We need to treat God with excellence. Telling God, Lord, we love you because you are an excellent God. Not because of your blessings, but because of who you are. Kaya, yun ang bagay na dapat natin matandaan, na ang Christian life, hindi ito tungkol sa atin. It's Jesus who is in us. Okay? Thank you po, Pastor Bong. Marami po kaming natutunan ngayon tungkol po sa pag-ibig ni Jesus. At alam niyo po ba na this Holy Week, mas makikilala pa natin ang husto si Jesus in light of the Gospel. Mark your calendars sa last week of March para sa CCF's Holy Week special video entitled #ThisIsJesus, the truth we all need, airing on all CCF social media channels. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless everyone.